Sa simula ng drama, nakita natin ang ating lalaking si Lee. Mula nang ipanganak siya, hindi siya kailanman umiyak kahit isang beses. Sinubukan ng kanyang mga magulang ang lahat ng paraan. Minsan ay tumatawag sila ng mga tao para asarin siya, at minsan naman ay bigla nila siyang tinatakot. Pero wala kailanman kahit anong reaksyon sa kanyang mukha. Unti-unti, nagsimulang isipin ng kanyang mga magulang na baka hindi na magsasalita ang kanilang anak. Pareho silang nawala ng pag-asa. Pagkatapos, isang araw, may babaeng kapitbahay na dumating na may buhat na isang maliit na batang babae. Sa sandaling tumingin ang bata sa batang iyon, bigla siyang umiyak ng malakas. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam ang kanyang ina ng matinding saya. Nang makita ang kakaibang koneksyong ito, lalo pang lumambot ang kanyang puso at nagpasya siyang ampunin ang batang iyon. Mula sa sandaling iyon, nag-ugnay ang buhay ng dalawang bata. Paglipas ng mga taon, lumaki sila pero sa magkaibang paraan. Ang pangalan ng bata ay Lin at ang babae ay ang kanyang kababatang kaibigan na si Yuji. Magkaedad sila pero si Lin ay napakatalino. Na-promote siya ng isang baitang pataas habang si Yuji ay laging nasa pinakahuling pwesto sa kanilang klase. Samantala, kumakalat sa paaralan ang mga usap-usapan tungkol sa isang misteryosong grupong tinatawag na Greenleaf. Ang grupong ito ay gumagawa ng gulo sa ibang mga estudyante at tuwing may ginagawa sila, nag-iiwan sila ng 3 berdeng dahon bilang kanilang tanda. Isang araw, matapos makarinig ng nakakatakot na kwento, agad kinuha ni Ning ang kanyang telepono para tingnan ang larawan ng paborito niyang idolo para kumalma. Pero bigla siyang nahuli ng guro sa homeroom at kinumpiska ang kanyang telepono. Bukod pa rito, sinabi sa kanya na makukuha lang niya iyon matapos ang final exam. Kahit na ganoon, hindi sinira ni Ning ang pangako niya na makipagpalit agad sa kanyang mga kaibigan. Nang makitang malungkot si Ning, hindi ito kinaya ni Yuji. Nang hindi nag-iisip, ibinigay niya ang sarili niyang telepono kay Ning. Hindi alam ni Yuji na ang maliit na kabutihang ito ay magdadala sa kanya ng malaking problema. Kalaunan, nagpadala si Lin, ang kababatang kaibigan ni Yuji, ng mensahe na huwag na siyang maghintay pagkatapos ng klase. Pero dahil ibinigay niya ang kanyang telepono kay Ning, hindi niya kailanman natanggap ang mensahe. Pagkatapos ng klase, pauwi na si Yuji nang makita niya ang bisikleta ni Lin na nakahiga sa gilid ng kalsada. May mga pulang mansa sa lupa at ang pinaka-nakakatakot ay ang 3 berdeng dahon na nakahandusay doon. Ang tanda ng Greenleaf. Sa pag-iisip pa lang na baka inatake si Lin, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Sa takot, sumakay siya sa kanyang bisikleta at nagsimulang hanapin siya kung saan-saan. Makalipas ang ilang sandali, napadaan siya sa isang milk tea shop. Habang paalis na sana siya, 3 lalaki ang humarang sa kanya at tinanong kung sasama ba siya sa kanila para mag-milk tea dahil may buy one get one free na promo para sa taglagas. Samantala, gabi na at hindi pa rin nakakauwi si Yuji. Lumabas si Lin para hanapin siya. Nang makita niya ang mga hindi kilalang lalaki na ginugulo si Yuji, hindi niya napigilan ang galit niya. Yumuko siya, pumulot ng isang bato at papalapit na sana para ipagtanggol siya nang biglang sumigaw si Yuji ng kanyang pangalan. Huminto si Lin. Matapos maunawaan ang sitwasyon, huminga siya ng malalim. Para pakalmahin ang lahat, humingi siya ng paumanhin para kay Yuji at binayaran pa ang milk tea. Sa huli, naghiwa-hiwalay silang parang mga estranghero pero nagpalitan ng magiliw ng ngiti. Ibinigay pa ni Yuji ang nag-iisa niyang payong sa mga lalaking iyon. Pagkatapos noon, tumakbo pa uwi sina Yuji at Lin sa malamig na ulan, basang-basa na parang 2 basang sisiw. Sa daan, marahang sinabi ni Lin na kung may mangyari ulit na ganito, dapat dumiretso na siya pa uwi. Pero matatag na sinabi ni Yuji na lagi niya siyang poprotektahan kahit ano pa ang mangyari. Pagkarinig nito, tila sandaling tumigil ang puso ni Lin. May banayad ng ngiti, sinabi niyang nakatadhana na silang maging magkapareha at kung mawala man siya, papatayin siya ng kanyang ina. Agad siyang pinatigil ni Yuji at inabot sa kanya ang isang tuwalya. Sa ilalim ng malambot na tela, unti-unting lumiit ang distansya sa pagitan nila. Nagtama ang kanilang mga mata at parang napuno ng pag-ibig ang hangin. Hindi man lang napansin ni Lin kung kailan siya nahulog sa babaeng kapitbahay na palaging kumikilos na parang nakatatandang kapatid. Marahil nagsimula ito noong una silang nagkita at sabay na umiyak. Mula noon, hindi na sila naghiwalay. Sa pag-aalaga ni Yuji, ginawang lakas ni Lin ang kanyang mga sugat at patuloy na nalampasan ang bawat pagsubok. Ngayon, isa na siyang 3rd year sa high school at nangunguna sa kanilang klase, habang si Yuji ay patuloy pa ring nahihirapan sa pag-aaral. Sa kamakailang midterms, muli siyang huling pwesto, kaya labis na nagalit ang kanyang ina at sinigawan siya.
Sinisipan niya ang guro, sinasabing pabaya ito sa pagpili ng class officer. Dahil walang nagboluntaryo, nagpa siya ang guro na pumili gamit ang isang simpleng sistema. Ang naging resulta, ang top student ng klase ang naging miyembro ng discipline committee, at ang matabang batang laging huli ang naging study committee member. Nagulat ang buong klase. Tawang-tawa lang si Yuji nang ianunsyo ng guro ang susunod na pangalan para sa labor committee at walang iba kundi siya mismo. Sa unang pagkakataon na napili bilang class officer, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Si Lin, bilang nakatatanda, ay dumating para suriin ang kalinisan ng klase, pero hindi siya sineryoso ni Yuji. Sa sanga ng puno, itinuro ni Lin ang isang plastic bag na nakasabit doon at malinaw na sinabi na ang paglabag sa mga patakaran ay magdudulot ng bawas puntos. Agad nagising ang sigla ni Yuji bilang miyembro ng labor committee at nagpumilit siya na mismo ang magtanggal ng bag. Habang inaalis ito, nadulas ang kanyang paa at malakas siyang bumagsak sa lupa. Ilang segundo siyang nanatiling hindi gumagalaw, saka tumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit napahiya, tumatawa pa rin siya. Biglang napunta ang tingin niya sa kanyang palda. May malaking punit iyon. Nagsimulang tuksuhin siya ng mga lalaking malapit. Nang hindi nag-iisip, hinubad ni Lin ang kanyang jacket, itinali iyon sa baywang ni Yuji, at tahimik siyang inilayo. Pagdating sa bahay, masayang ikinuwento ni Yuji sa kanyang ina ang una niyang tagumpay. Natuwa ang kanyang ina at nagsimulang magluto ng espesyal para ipagdiwang iyon. Pero nagreklamo si Yuji na hindi maayos ang pagbabalat ng patatas at siya na mismo ang umupo para gawin ito. Sa loob lang ng ilang minuto, naging tuyong tira ang mga patatas. Pagkatapos, itinama pa niya ang kanyang ina tungkol sa pagbabalat ng bawang. Sumabog ang galit ng kanyang ina at pinalabas siya ng kusina. Gaya ng inaasahan, dumiretso si Yuji sa bahay ng kanyang inang umampon para kumain. Pagkatapos kumain, dahil sa excitement sa bago niyang posisyon, pumasok siya sa kwarto ni Lin nang hindi kumakatok. Maingat niyang sinuri ang kwarto nito para makahanap ng mali. Sa una, wala siyang nakita. Pero nang yumuko siya at tumingin sa ilalim ng kama, may nakita siyang pamilyar na kahon. Iyon ang parehong regalong ibinigay niya noong bata pa sila. Nang makita ang nahihiyang mukha ni Lin, nagduda si Yuji. Binuksan niya ang kahon at nakakita ng isang damit sa loob. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ng kanilang inang umampon na nagtatanong kung gusto ba nila ng prutas. Mabilis na tumanggi si Lin. Pagkaalis niya, nagbigay si Yuji ng misteryosong ngiti at nagpa siya na gamitin ang lihim na ito para mapagawa ng trabaho si Lin. Matapos mag-usap, nagplano silang pumasok sa opisina ng homeroom teacher at ibalik ang kinumpiskang telepono ni Ning. Habang nag-uusap, biglang may kumatok. Dumating si Han. Nang hindi nag-iisip, isinama siya ni Yuji sa plano. Lahat silang tatlo ay kinakabahan, walang kamalay-malay na may paparating na panganib. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumitaw ang homeroom teacher at mahinahong nagtanong kay Han. Sa hindi inaasahang tagpong iyon, nagulat silang tatlo. Para maitago ang kaba, palingalinga sila. Ang pinakamabilis na nakaresponde ay si Lin. Agad siyang kumuha ng pera mula sa kanyang bulsa, inabot ito sa guro, at sinabing napulot niya ito sa pasilyo. Pagkatapos, kalmado siyang naglakad palabas na parang walang nangyari. Pagkakita kay Lin, sinubukan ding tumakas ni Yuji at Han. Pero makalipas ang ilang hakbang, mahigpit silang tinawag pabalik ng guro. Bilang parusa, tinanggal silang tatlo sa kanilang posisyon bilang class officer at pinatakbo ng 2 ikot sa paligid ng paaralan. Pagkatapos nito, bumagsak si Yuji sa lupa, hingal na hingal. Pagdating niya sa bahay, tinukso siya ng kanyang ina at sinabing mukha siyang pulubi. Bukod pa rito, pinilit pa siyang magdala ng mga mansanas bilang regalo sa bahay ni Lin. Maraming beses tumanggi si Yuji, pero sa huli, dinala rin niya ang bag. Matapos ibigay ang mga mansanas, nakahinga siya ng maluwag at tumalikod na sana. Tinawag siya ni Lin mula sa likuran. Sa sandaling nakita niyang kumuha si Lin ang telepono mula sa bag, kumislap ang kanyang mga mata. Agad siyang sumugod para agawin iyon. Sa loob lang ng ilang segundo, napagtanto niyang hindi niya siya kayang talunin. Nagbago siya ng paraan, nagpakita ng matamis na ngiti at sinubukang kumbinsihin siya. Ang kanyang mapaglarong kilos ay nagpatawa at nagpawala ng laban kay Lin. Sa huli, tahimik siyang umupo at nagsimulang magsulat ng kanyang self-reflection report. Ang totoo, para maibalik ang telepono ni Yuji, nagsinungaling si Lin sa guro na may kumuha ng kanyang telepono at gusto niya itong mabawi. Dahil sa kasinungalingang iyon, kinailangan niyang magsulat ng report. Gaano man katalino si Lin, kapag tungkol na sa isang espesyal na tao, nagiging tanga rin siya. Kinabukasan, nahuli sina Yuji at Ning na nag-uusap.
Kalaunan, tinawag si Ning sa opisina dahil sa kanyang drawing. Matapang niyang sinabi na gumuguhit siya ng isang turista at halatang mga matataas na gusali iyon. Nagsimula ang isang maliit na pagtatalo. Mukhang naiinis ang guro pero wala rin siyang magawa. Sa huli, pinaghiwalay niya ang upuan ni na Yuji at Ning. Sa ilalim ng mahigpit na tingin, tahimik nilang tinanggap iyon. Umupo si Ning sa tabi ng seryosong class monitor at hindi na nangahas magsalita. Samantala, umupo si Yuji sa tabi ni Han. Napansin niyang paulit-ulit itong humihinga ng malalim. Nang tanungin niya, inamin ni Han na ayaw niyang umupo malapit sa mahihinang estudyante. Pero sinabi niyang ang pag-upo malapit kay Yuji ay hindi makakaapekto sa kanyang ranggo. Lalo siyang nalito. Inihayag ni Han na ang tunay niyang layunin ay talunin si Lin. Pero ngayon, ganap nang nagbago ang sitwasyon. Nang lumipat si Lin sa mas mataas na klase, pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng motibasyon niya sa kompetisyon. Kasabay nito, binuksan ni Lin ang regalong ibinigay ng kanyang ina. At natagpuan niya sa loob ang underwear set ni Yuji. Napako siya sa gulat sandali. Namula ang kanyang mukha at kumabog ng malakas ang kanyang puso. Nang hindi nag-iisip, tumakbo siya para ibalik iyon. Nang makita niya si Yuji, sinadya niya itong tuksuhin, ngumiti sa paraang lalo siyang kinabahan. Mabilis na ipinaliwanag ni Lin na pagkakamali iyon ng kanyang ina. Habang namimili, bumili ang kanyang inang umampo ng cute na damit para kay Yuji at sexy na damit para sa sarili niya, pero napagpalit ang mga regalo. Lalong nadagdagan ang hiya ni Lin habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang lahat. Sa sumunod na eksena sa Gifi, kinakabahang naghahanda si na Yuji at ang matalik niyang kaibigan na si Ning para sa school sports event. Nang makita ni Ning ang mga damit ng class monitor na nagkalat, agad niya itong tinulungan pulutin. Nagpasalamat ang monitor at ngumiti si Ning, sinabing normal lang iyon dahil nagtutulungan ang magkaklase. Pagbigay ng signal ng guro, nagsimulang tumalon si Yuji, humihinga ng malalim at nagbibilang sa isip na parang personal na hamon. Sa huling segundo, mahigpit na nagyakapan sina Yuji at Ning parang nagpapaalam. Bigla, may lumipad na basketball mula kung saan at direktang tumama kay Yuji. Bumagsak siya at sandaling nawala ng malay. Nataranta si Lin at agad tumakbo papunta sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi naman seryoso ang pinsala, pero ang pabaya at walang pakialam na paghingi ng paumanhin ng nakatatandang may kagagawa nito ay nagpagalit kay Lin. Sa galit, hinubad niya ang kanyang jacket at pumasok sa court, hindi pinansin ang gulat ng lahat, handang maglaro ng buong lakas. Sa labas, pinanood ni Yuji si Lin, ang kanyang kababatang kaibigan na palaging nasa tabi niya. Napagtanto niyang ang maliit na batang kilala niya ay lumaki na at naging sapat na malakas para protektahan siya, at napuno ang kanyang puso ng paghanga at ginhawa. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Lin, napansin niya ang pagkalito sa mukha ng kanyang ina. Ibinunyag nito na gusto siyang ipakilala sa isang lalaki. Natigilan si Lin. Naalala niyang nakita niya ang kanyang ina na sumakay sa kotse ng isang estranghero, ilang araw na ang nakalipas, kaya naunawaan niya ang lahat. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik, alam kung gaano karaming hirap ang pinagdaanan ng kanyang ina. Mula pagkabata, ang tanging nais niya ay maging masaya ang kanyang ina. Kaya nagpasya siyang igalang ang bawat desisyon nito, kahit marami siyang tanong sa kanyang puso. Nang makilala ni Lin ang lalaki, nagulat siya. Sa una, inakala niyang dating driver ito ng kanyang ama, pero hindi pala. Ang lalaki ay ang kanyang tunay na ama, si Ginoong Yun. Ngayon ay isang matagumpay na negosyante at kilalang entrepreneur, pero para kay Lin, nagdala ito ng sakit, hindi saya. Ang pagkawala ng kanyang ama ay isang sugat na hindi kailanman gumaling. Ang lalaking umalis noon ay naging isang pamilyar na estranghero. Kalaunan, nagdahilan si Lin para pumunta sa bahay ni Yuji. Naiintindihan ang kanyang nararamdaman, tahimik na iningatan ni Yuji ang kanyang dangal. Para maibsan ang ilang, nagmungkahi si Lin na maglaro na lang sila. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yuji ang isang salitang hindi kailanman nasabi ni Lin, ama. Kinabukasan, dumating si Ginoong Yun sa bahay ni Yuji na may dalang mamahaling regalo. Hiniling niya kay Yuji na tulungan siyang kumbinsihin si Lin na patawarin siya. Ipinaliwanag ng ina ni Yuji kung bakit umalis ang ama ni Lin. Nagsimula si Ginoong Yun ng negosyo laban sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Matapos ang mga kabiguan, nawalan siya ng lakas ng loob na bumalik. Ngayon, nang maging maayos na ang kanyang negosyo, saka lamang siya bumalik. Napagtanto ni Yuji kung gaano kahirap mabuhay at kumita. Mas lalo siyang naawa kay Lin na naghintay ng isang buwan sa hagdan para sa kanyang ama, pero katotohanan ang sumalubong sa kanya. Wala siyang ama.
Samantala, nakatuon si Han kay Yuji, hindi dahil sa pag-ibig, kundi para malampasan si Lin na palaging may espesyal na pagtrato kay Yuji. Mula sa araw na iyon, naghanap si Han ng mga pagkakataon para mapalapit sa kanya. Isang araw, dinala ni Yuji si Han sa kanilang bahay. Kinakabahan, paulit-ulit siyang humihingi ng tsinelas at hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay o paa. Lumabas ang mga magulang ni Yuji at nagtanong kung sino ang dumating. Magalang na bumati si Han na ikinagulat ng pamilya. Siya ang anak ng isang kilalang negosyante. Makalipas ang ilang sandali, umupo silang lahat sa sofa. Napakatahimik ng silid na kahit ang bahagyang galaw ni Han ay naririnig. Ngumiti ang ama ni Yuji, iniisip na mukhang cute ang bata. Samantala, sa kusina, tinawagan ng ina ni Yuji ang ina ni Lin, sinasabing may bisita sa bahay at pinapapunta si Lin. Pagsapit ng gabi, umupo silang lahat sa hapagkainan. Mabigat at ilang ang kapaligiran. Palihim na pinuri ng inang umampo ni Yuji si Han, sinabing kahanga-hanga ang kanyang gana sa pagkain. Namula si Han, hindi alam kung paano sasagot. Pagkatapos, hinikayat pa siya ng ama ni Yuji na kumain pa, lalo siyang naging hindi komportable. Unti-unti, naramdaman ni Han ang pagkakaiba ng pagtrato sa kanya kumpara sa ibang miyembro ng pamilya. Napagtanto niyang isa siyang tagalabas. Habang lalo siyang kumakain, mas lalong pinagpapawisan ang kanyang noo. Pakiramdam niya ay para siyang nakaupo sa mga tinik. Nang purihin ni Han ang luto ng inang umampo ni Yuji, hindi na napigilan ni Lin ang sarili. Sa malamig na boses, binalaan niya na kung patuloy nakakain si Han ng ganoon, baka wala na siyang pagkakataong kumain sa hinaharap. Agad pagkatapos, inutusan siya ng kanyang ina na magsaing at sinabing huwag niyang hayaan si Yuji na gawin ang lahat mag-isa. Walang imik, tumayo si Lin at sinunod ang utos. Pinuri siya ng lahat sa hapag, sinabing matalino at masipag siya. Nakaramdam ng pagmamalaki si Lin. Kahit galing sa mayamang pamilya, biglang nakaramdam si Han ng sigla at nag-alok na maghugas ng pinggan at maglinis ng bahay. Humanga ang lahat na ang isang mayamang binata ay kusang gumagawa ng gawaing bahay. Sa pagbisitang ito sa bahay ni Yuji, naging malinaw ang kakaibang kompetisyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Sa kaibuturan, kumbinsido si Yuji na tunay siyang gusto ni Han. Hindi lang niya ito kayang ipahayag ng direkta. Kinabukasan, si Yuji na mismo ang nag-anyaya kay Han na lumabas sa unang pagkakataon. Maingat na naghanda si Han para sa lakad. Gayunpaman, ang lugar na pinili ni Yuji ay naging medyo delikado. Nagkaroon ng maliit na alitan na nauwi sa kaunting pagtatalo. Inihatid ni Han si Yuji pauwi. Sa sandaling iyon, nakita sila ni Lin mula sa hagdanan. Binalaan niya si Yuji na may sariling motibo si Han sa paglapit sa kanya, pero inosente niyang sinabi na akala niya ay totoong gusto siya nito. Sa susunod na klase, lihim na pumunta si Han sa ibang silid para lang makita ang babaeng gusto niya. Sa kabila ng panunukso ng ibang estudyante, pumasok siya ng may kumpiyansa. Nagbiro ang malapit na kaibigan ni Yuji na balak siyang pakasalan ni Han balang araw. Agad umiling si Yuji kay Ning pero naniwala pa rin siya sa matatamis nitong kilos. Ngumiti siya pero biglang nawala ang ngiti niya. Ang totoo, araw iyon ng parent-teacher meeting at napakasama ng naging resulta ni Ning sa pagsusulit. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang ama. Nagsinungaling siya, sinabing mahuhuli ng 2 oras ang meeting, umaasang matatapos ito bago dumating ang kanyang ama. Abala ang mga magulang ni Yuji, kaya ipinadala nila ang ina ni Lin bilang kapalit. Habang nakaupo, napansin niya ang isang elegante at mahinhing babae. Nang mapagtanto niyang iyon ang ina ni Han, tahimik niyang piniling suportahan si Lin. Ibinunyag ng ina ni Han na madalas banggitin ni Han si Yuji sa kanilang bahay. Kalmadong sinabi ng ina ni Lin na matagal nang magkaibigan sina Yuji at Lin mula pa noong bata pa sila. Sumagot ang ina ni Han na magkaklase sina Han at Yuji, ibig sabihin mas marami silang pagkakataong mapalapit sa isa't isa sa hinaharap. Sa sandaling iyon, pumasok ang homeroom teacher at inihayag na inilipat si Han sa science class. Napagtanto ng ina ni Han na maling klase ang napuntahan niya. Bahagyang napahiya, pinanatili niya ang kanyang composure at tahimik na umalis. Naghintay si Ning nang may kaba na matapos ang meeting. Sobrang kinakabahan si Ning kaya paulit-ulit siyang yumuyuko, tahimik na nagdarasal na sana ay mabilis itong matapos. Pero nagkatotoo ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan. Dumating ang kanyang ama ng 2 oras ng mas maaga. Umupo ito habang nakapikit at nakangisi sa galit. Samantalang si Ning ay walang kamalay-malay sa paparating na problema. Pagkatapos ng meeting, pabayan niyang ginaya ang seryosong postura ng kanyang ama.
Ang pag-iisip na mawawala ang kanyang allowance at ang pangarap niyang sundan ang kanyang idolo ay nagdulot ng tahimik na pagluha sa kanyang mga mata. Pinayuhan ni Lin si Yuji na mag-ingat sa mga susunod na sitwasyon. Pero may kumpiyansa niyang sinabi na poprotektahan siya ng kanyang inang umampon at tama ang kanyang kumpiyansa. Si Yuji ang paborito ng kanyang inang umampon. Pakiramdam ng lahat ay napakaswerte niya. Sa ilalim ng sikat ng araw, nahagip ng kanyang kagandahan ang atensyon ni Han at tunay na kumilos ang kanyang puso. Sa sobrang saya, inarte ni Han kung paano kikilos ang kanyang ina sa isang parent-teacher meeting. Ang kanyang masigla at parang totoong estilo ay nagpakatawa ng malakas kay Yuji. Nang sili naman ang turn, mukha siyang walang pakialam. Sa totoo lang, unang beses ng kanyang ama sa parent-teacher meeting, kaya hindi niya alam kung paano ito kikilos. Agad na tumakbo si Yuji papalapit, sinabing gusto niyang makiarte kay Lin bilang kanyang ina. Pabirong sinabi niya na tatanungin niya ang kanyang asawa kung masyado bang mahirap ang trabaho. Ang salitang asawa ay nagpangiti sa lahat at nabawasan ang tensyon. Pagkarinig ni Lin, natigilan siya sa hiya. Nang makitang napakalapit ni Yuji sa kanya, nagliyab ang selos sa loob ni Han. Kinabukasan, kumalat ang mga tsismis sa buong paaralan. Si Yuji raw ay ang kababatang nobya ni Lin. Sa kabila ng lahat ng walang kwentang tsismis, nanatiling kalmado si Yuji at hindi na nagpaliwanag. Kahit matagal na silang malapit ni Lin mula pagkabata, ngayon ay nadamay ang kanyang pangalan sa mga usap-usapan kasama si Han. Pagkatapos noon, naging sentro ng atensyon si Yuji sa paaralan. Kahit gaano niya subukang umiwas kay Lin, madalas pa rin silang nagkikita pagkatapos ng klase. Sa bawat pagsusulit, nananatili sa ibabang pwesto ang resulta ni Yuji at ganoon pa rin ngayon. Panglima siya mula sa hulihan. Labas ang kanyang pagkadismaya sa resultang iyon. Alam niyang kahit mag-first pa siya, mahirap pa ring maabot ang antas ni Ning. Si Ning ang una niyang paghanga noong bata pa sila at naging pamantayan niya sa pag-aaral mula pa preschool. Kahit gaano magsikap si Yuji, may hangganan pa rin ang kanyang resulta. Nang makitang malungkot siya, tahimik na pumunta si Lin sa banyo at lihim na nag-message kay Yajun, hinihiling na magpadala ito ng mga salitang pampalakas ng loob para kay Yuji. Kinabukasan, masayang ipinakita ni Yuji sa kanyang mga kaibigan ang isang maliit na papel na maingat niyang pinalaminate. Nakasulat doon ang mga salitang pampalakas ng loob ni Yajun na naging kayamanan para sa kanyang puso. Samantala, kumakanta si Han sa isang restaurant nang mapansin siya ng isang talent scout at agad siyang inalok na sumali sa isang idol training program. Ngunit ang pagsasayaw ang pinakamalaking kahinaan ni Han. Inamin niyang pakiramdam niya ay palagi siyang nabubuhay sa anino ni Lin. Ang lumalaking insecurities na ito ay unti-unting kumain sa kanyang tiwala sa sarili. Para palakasin ang loob niya, lihim na sinabi ni Yuji ang isang nakakatawang katotohanan tungkol kay Lin. Maganda siyang kumanta, pero madalas siyang sumasablay sa beat. Ang simpleng revelasyong ito ay nagpatawa kay Han at unti-unting ibinalik ang nawalang kumpiyansa niya. Bawat tao ay natatangi at hindi kailangang tularan ang iba. Ang mahalaga ay tanggapin ang sariling kahinaan at mamuhay ng may pagkakasundo sa sarili. Tahimik na lumipas ang panahon at dumating ang araw ng college entrance exam ni Lin. Noong gabi bago iyon, maingat na napansin ni Yuji ang maliit na marka sa kanyang pulso. Itinago ito at binati siya ng good luck. Hindi inaasahan ni Yuji na malalampasan niya ang bawat hamon, kaya seryoso niya itong pinatulog at nangakong hindi siya guguluhin. Pero makalipas lang ang ilang minuto, hindi niya napigilan ang sarili na tanungin kung dala niya ang exam card, kung handa na ang mga lapis at iba pang maliliit na alalahanin. Sa huli, wala nang nagawa si Lin kundi marahang itulak si Yuji palabas ng bahay. Hindi nagtagal, natanggap siya sa Ohio University at pinili ang paborito niyang kurso, Information Technology. Dahil sa pagiging abala, kinailangan niyang lumayo pansamantala sa kanyang kababatang kaibigan. Kinailangang masanay ni Yuji na mag-isa, habang si Han ay pumasa sa pagsusulit ng entertainment company at naghanda para mag-aral ng sining sa ibang bansa. Napagtanto ni Han na malapit na siyang maging isang bituin. Sa sobrang saya, agad na nagmungkahi si Ning na kumuha sila ng group photo. Ito ang unang pagkakataon na apat silang nasa iisang frame. Pero sa paningin ni Han, nakaukit na sa kanyang puso ang imahe ni Yuji. Sa daan pa uwi, tahimik na nagpasalamat si Han kay Yuji sa palaging pag-encourage sa kanya. Bahagyang humiti si Yuji at sinabing sana ay manatili silang magkaibigan magpakailanman. Ang totoo, kahit sa huling sandali, wala pa ring lakas ng loob si Han na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Nang akmang yayakap na sana siya para magpaalam, may tumawag kay Yuji, kaya naputol ang sandali. Natagpuan na ni Ning ang sarili niyang landas,
Pinili ang journalism dahil sa kanyang pagmamahal sa balita at kwento. Sa kabila ng lahat, may kaunting lungkot pa ring naramdaman si Yuji sa kanyang puso. Sa daan pa uwi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lin. Ayaw niya sana itong istorbohin pero naalala niyang kaarawan nito. Kaya agad siyang nagpadala ng pagbati at nanalangin na sana ay manatili itong masaya kahit magkalayo sila. Masayang-masaya si Lin sa unibersidad. Magiliw at palakaibigan ang kanyang mga kaibigan. Nang tawagan niya si Yuji at walang sumagot, tinukso siya ng kanyang mga kaibigan at napangiti na lang siya ng alanganin. Samantala, nakaupo si Yuji sa klase, iniisip ang kanyang kinabukasan. Paglingon niya sa paligid, nakita niyang may mga layunin ang lahat, pero pakiramdam niya ay naiwan siya. Nang hindi nag-iisip, pumunta siya sa dating silid-aralan ni Lin at umupo malapit sa dati nitong upuan. Naalala niya ang mga panahong palagi itong nasa tabi niya. Marahil sa paglipas ng panahon, nasanay na si Yuji sa pag-aalaga at dedikasyon nito. Biglang may mahinang ubo mula sa likuran ang nagpagulat sa kanya. Paglingon niya, naroon si Lin na nakatayo. Ang gulat at saya ay nagsanib ng sobra, kaya hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa totoo lang, bumalik lang si Lin para hikayatin si Yuji na sundan ang kanyang pangarap. May pagmamahal niyang pinaalala na matagal na niyang itinakda ang kanyang layunin mula pa noong kindergarten. Ang pagpasok sa paaralan ng magkasama araw-araw ay napuno ng masasayang alaala ang puso ni Yuji na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at motibasyon. Pagkatapos, seryosong tinanong ni Lin kung naghanda na ba siya para sa entrance exam ng Yunhai University. Tinanong ni Yuji kung gusto ba talaga niyang kumuha ng entrance exam. Inamin ni Yuji na gusto niya talaga, pero sa kaibuturan, natatakot siyang baka mabigo siya. Marahang sinabi ni Lin na huwag siyang mag-isip ng sobra. Sinabi niyang dapat siyang magtakda ng malinaw na layunin at magpatuloy ng may tapang. Nangako siya na hihintayin niya siya sa Hulyo. Biglang naalala ni Yuji na kaarawan ni Lin. Tumakbo siya papunta sa malapit na panaderya, pero sarado na ito. Isang maliit na cake na lang ang natira at binili niya iyon. Sa sandaling iyon, may dumaan na shooting star sa kalangitan ng gabi. Hinawakan ni Yuji ang kamay ni Lin at tahimik nilang pinanood ang kumikislap na bakas nito, iniisip kung gaano kaganda ang sandaling iyon. Si Lin, na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanyang kapitbahay mula pagkabata, ay handa nang magtapat. Pero sa sandaling magsisimula na siyang magsalita, bigla siyang itinulak ni Yuji at tumakbo palayo, iniwan siyang nakatayo sa isang lusak. Bumalik ang kwento 2 linggo ang nakalipas. Naghahanda si Yuji para sa pinakamahalagang pagsusulit ng kanyang buhay. Maagang umalis si Lin para samahan siya. Sa daan, hindi sinasadyang natapakan ni Yuji ang dumi ng aso. Parang pamilyar ang tagpong iyon kay Lin. Kalmadong lumuhod, sinabi niyang huwag itong gagalaw at maingat na nilinis ang kanyang sapatos. Hindi pa rin siya nasiyahan, kaya ibinigay niya ang sarili niyang sapatos para makapasok siya sa exam hall nang walang iniisip. Paglabas niya, mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit kumikislap ang kanyang mga mata sa bagong simula. Parang sa isang iglap, bigla siyang nag-mature. Lumipas ang 3 taon ng high school na parang isang mahabang panaginip, parang tren na dumadaan sa alaala na hindi na babalik. Napatunayan ng resulta na hindi na sayang ang kanilang pagsusumikap. Nakuha ni Yuji ang pinakamataas niyang marka mula nang magsimula siya sa high school, kahit bahagyang kulang ito sa cutoff ng Yunhai University. May pagmamahal na iminungkahi ni Lin na mag-apply siya sa Journalism Project Program ng Yunhai dahil bago ito at mas mataas ang sansa. Habang nagpapatuloy ang diskusyon sa bahay tungkol sa pipiliing kolehiyo, tahimik na ginawa ni Yuji ang una niyang malaking desisyon. Mag-a-apply siya sa Yunhai. Ilang araw bago iyon, nahulog si Lin sa ilog dahil sa kanyang pagkakamali at nagkasipon ng 1 linggo. Nakaramdam ng guilt, naghanap si Yuji ng pagkakataon para humingi ng tawad. Bago pa siya makapagsalita, katatapos lang maligo ni Lin at pumasok sa kanyang kwarto. Sa gulat, nagtago siya sa ilalim ng kama at aksidenteng nakita siyang nagpapalit ng damit. Nang mapansin niya siya, kalmado niyang tinanong kung hanggang kailan niya balak manatili roon at hinila siya palabas. Nagulat, tinanong niya kung paano niya agad nalaman. Ngumiti si Lin at sinabing kung magbabalak siyang magtago ulit, dapat ayusin man lang niya ang pagtatago ng kanyang sinelas. Nahihiya pero natatawa, nag-alala pa rin siya na nagkasakit ito dahil sa pagtulong sa kanya. Habang susubukan niyang magsalita, lumapit si Lin. Mabilis na tumibok ang kanyang puso, namula ang kanyang mukha, at nahihiya siyang tumakbo palayo, iniwan ang mapanuksong ngiti nito. Mabilis lumipas ang panahon at dumating na rin ang unang araw sa unibersidad. Masayang pumasok si Yuji sa dormitoryo, puno ng excitement para sa bagong simula.
Pero nang bumukas ang pinto, natigilan siya. Isang pamilyar na mukha ang nasa harapan niya. Agad silang nagyakapan. Sining iyon? Dahil hindi siya nakapasok sa kanyang unang napiling kurso, nag-enroll siya sa journalism program ng Yunhai. Parang isang himala ang pagkakataong iyon. Hindi lang sila magkaparehong paaralan at kurso, kundi magkasama pa sa iisang dorm room. Natawa sila sa hindi kapanipaniwala at nagbiro na mahilig maglaro ang tadhana. Bago pa sila matapos, may bagong roommate na pumasok ng tila nagkamali. Matapos tingnan ng 2 beses ang numero ng silid, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Malin. Wala naman siyang pagkakamali, pero hindi niya maitago ang inis sa sobrang kasiglahan ng mga kasama. Mahinang napabuntong hininga si Yuji. Hindi nagtagal, nakilala ni Malin ang isang kaibigan na nag-aaral ng classical dance at may kaparehong interes. Mula sa sandaling iyon, opisyal na nabuo ang dorm room 404 na naging isa sa pinakakapansin-pansing grupo ng mga freshman sa campus. Pagkatapos ng orientation, may isang senior na naghatid kay Malin pabalik. Sa daan, nakilala niya ang junior ng dorm 404 at inanyayahan sila sa isang freshman social event. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang senior na iyon ay roommate pala ni Lin. Samantala, bahagya pang naiinis si Yuji dahil tinukso siya ni Lin kanina. Kaya nang umupo siya sa mesa, sinadya niyang dumistansya at kumilos na parang halos hindi niya ito kilala. Mabilis na naging masigla ang samahan nilang 4. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga klase, kaibigan at mga chismis sa dorm. Sa gitna ng usapan, may nagbiro na mula nang mag-enroll si Lin, wala itong pinapansing babae kaya may ilan nang naghihinalang baka bakla ito. Nagtawanan ang lahat sa biro, pero nanatiling kalmado si Lin, walang ipinakitang reaksyon. Gayunpaman, napansin ng isang senior ang natural at mapagbigay niyang pagtrato kay Yuji. Binalaan niya ang mga babae na mag-ingat kay Lin dahil palagi itong may espesyal na parang nakatatandang kapatid sa buhay nito, at sinumang masyadong lalapit ay maaaring mapahama. Ang kanyang kalahating biro, kalahating seryosong komento ay nagpasabog ng tawanan sa buong mesa. Si Guan, isa pang kaibigan, ay tahimik lang na nagmasid, halos hindi mapigilan ang tawa para hindi masira ang saya ng grupo. Iminungkahi ng senior ang isang maliit na laro. Simple lang ang mga patakaran. Ang matatalo ay magkakaroon ng nakakatawang parusa. Gaya ng inaasahan, si Yuji ang natalo sa unang round dahil mabagal siyang mag-react. Ang kanyang parusa ay humingi ng numero ng telepono sa isang random na lalaki sa cafeteria. Namula sa hiya, nag-atubili si Yuji at sinabing wala siyang kilala roon, pakiramdam niya ay sobra naman iyon. Pero dahil sa mga tingin ng grupo na naghihintay, huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob, at lumapit sa isang lalaking nakatayo sa malapit. Agad na naunawaan ng lalaki na ginagawa niya ang task ng laro, at tinulungan pa siyang basahin ng malakas ang kanyang numero. Wala nang nagawa si Yuji kundi tumango at magpasalamat, lubos na nahihiya. Sa kasamaang palad, napansin ni Lin ang tila malapit na eksenang iyon. Halo-halong kaba, selos, at inis ang sumiklab sa kanya, mga damdaming hindi niya lubos na maunawaan. Nang malubat ang telepono ni Yuji at hindi niya maisave ang numero, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at maingat na isinulat ang numero sa kanyang palad. Lalong naging hindi mapakali si Lin at nagkunwaring lasing, inaakit ang atensyon ni Yuji papunta sa kanya. Sininyasan din niya si Guan na palihim na nagpapahiwatig na gumawa ng pagkakataong mapag-isa sila. Naunawaan ang senyas, tumayo si Guan at nagkunwaring ihatid ang isang junior pabalik sa dorm. Bago umalis, tinulak niya si Lin papunta kay Yuji, sinasabing siya na ang mag-alalay dito pa uwi. Sa daan, ipinagpatuloy ni Lin ang pagpapanggap na lasing at hindi napansin ni Yuji na nagkukunwari lang siya. Sa bawat hakbang, sinusubukan niya itong alalayan, hindi namamalayang lihim nang hinawakan ni Lin ang kanyang kamay at pinunasan ang numerong nakasulat sa kanyang palad sa isang mapaglaro at bahagyang mapang-akit na paraan. Natigilan si Yuji. Namula ang kanyang mukha at mabilis ang tibok ng puso. Habang naglalakad sila sa daanan ng dorm, sa ilalim ng malambot na dilaw na ilaw, nagsanib ang kanilang mga anino sa bawat hakbang. Nang umabot sa rurok ang mainit na sandali, walang emosyon na tinanong ni Yuji kung ano ang gusto ni Lin. Simple lang ang sagot ni Lin, mag-ingat sa mga sasakyang paparating mula sa likod. Sa dami ng malalapit na kilos, kahit si Yuji na mabagal mag-react, ay naramdaman ang tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Sa mukha ni Lin ay dahan-dahang sumilay ang isang makahulugang ngiti. Para protektahan si Yuji sa kanyang sobrang kilig, pumasok siya sa seryosong mode ng panliligaw. Ngunit dahil wala siyang karanasan sa pag-ibig, kinailangan niyang umasa sa kanyang 3 disipulo. Umupo silang 3 sa paligid ng mesa at pinag-usapan ang plano.
Hindi nagtagal, may kumpiyansang nagdala si Lin ng isang balde at ilang merienda para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Pero may hindi inaasahang nangyari. Tinamad si Yuji na magpalit ng damit at tumangging bumaba. Inabot niya kay Lin ang isang basket at sinabing siya na ang bahalang mag-ayos ng lahat. Walang magawa, napilitan si Lin na ilagay ang mga bulaklak sa basket. Lubos na pumalpak ang plano niyang magtapat. Pagbalik sa dorm, seryoso nilang pinag-isipan at napagtanto na hindi ordinaryong babae si Yuji. Hindi sapat ang karaniwang mga bagay para mapalambot ang kanyang puso. Ang pinakamahalaga ay ang makalikha ng kakaibang ideya. Biglang may naisip si Lin pero hindi niya alam kung paano ito isasagawa. May nagmungkahi ng magic trick para sa pag-amin pero agad itong tinanggihan ni Guan bilang luma na. Sa mabilis na pagsasanay, agad na naintindihan ni Lin ang esensya ng magic trick. Matapos ang ilang araw na ensayo, nang maging bihasa na siya, sumiklab ang kanyang excitement. Sa wakas, lumabas si Yuji para simulan ang kanyang performance. May kumpiyansang inilagay ni Lin ang mga espesyal na markadong baraha sa harap niya. Puno ng inaasahan ang kanyang mga mata habang tinitigan ni Yuji ang mga ito sandali, pero sa huli ay napagpasyahan niyang hindi marunong humawak ng baraha si Lin. Malinaw na hindi niya naintindihan ang layunin nito at tila napakahirap mapasagot siya. Nawalan ng gana, bumalik si Lin sa dorm kung saan naghihintay ang kanyang mga disipulo. Sabay-sabay nilang inamin ang kanilang pagkakamali. Sa kaarawan ni Yuji, hiniling ni Lin kaining nadalhin siya sa main event gate. Nagduda si Yuji at paulit-ulit na nagtatanong, pakiramdam niya ay may plano. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa gusali. Pagkatapos, nagsimula ang countdown sa itaas ng gusali. Nawala ang dilim at lumitaw si Lin, puno ng kumpiyansa, habang iniaalay kay Yuji ang isang regalo. Ito ang kanilang pinagsamang ika-18 na kaarawan, isang edad na minarkahan ang awkward na yugto ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan nilang malapit na ugnayan. Magkasama nilang naranasan ang mga hirap at tamis ng kabataan, at hindi nila namalayang unti-unting umusbong ang isang espesyal na damdamin. Pagbalik sa dorm, hindi mapakali si Yuji. Napagtanto niyang ang pagiging aktibo ni Lin nitong mga nakaraang araw ay isa ng uri ng pag-amin. Naramdaman niya ang halo-halong kakaibang emosyon pero hindi niya alam kung paano ito haharapin. Nagpasya si Yuji na isulat ang kanyang kwento sa isang forum para humingi ng opinyon. Hindi inaasahan, kinabukasan, umapaw ang mga tugon sa kanyang post. Sinabi ng mga tao na kung hindi ito pag-ibig, ano pa nga ba? Tumama sa puso ni Yuji ang kanilang mga salita na parang pana ni Cupido. Pero hindi pa rin siya handang aminin na gusto niya si Lin. Hindi pa sa ngayon. Bigla, may isang galit na binata ang sumugod sa bulwagan. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit. Umiikot siya at mabilis na sumipa, pinabagsak ang kanyang kalaban. Hindi pinansin ang gulat ng lahat, matatag na hinawakan ni Lin ang kamay ni Yuji at dinala siya palayo. Kanina, sinadyang ilabas ng mapanlinlang na top student ang lahat at ikinulong si Yuji mag-isa sa isang silid. Iniisip niyang siya ang pinakasikat sa paaralan at maling naniwalang gusto siya ni Yuji, kaya akala niya ay maaari siyang gumawa ng hakbang. Sa kabutihang palad, dumating si Lin at ang kanyang mga kasama sa tamang oras at nailigtas si Yuji. Ligtas na natapos ang lahat, pero lumampas na sa limitasyon ni Lin ang ginawa ng lalaking iyon. Ginamit niya ang kanyang lakas para palitan ito sa hamon at hayagang ibinunyag ang maling ginawa nito. Dahil sa insidenteng iyon, lalo pang tumibay ang ugnayan ni Lin at Yuji. Kalaunan, umabot kay Lin ang post ni Yuji sa forum at nakumpirma niyang gusto siya nito. Namula siya at mumiti. Kinabukasan, si Lin na ang kusang nag-aya kay Yuji na maghapunan at sumali sa isang 2 araw, isang gabing kompetisyon sa lungsod. Kinabahan at nahiya si Yuji, pero pumayag siya. Nagulat ang kanilang mga kaibigan na silang 2 lang ang aalis at masayang nag-alok ng mga nakareserbang gamit para sa kanila. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong masaya si Yuji. Sa hotel, pareho silang nakaramdam ng kaunting ilang. Para mabawasan ang tensyon, nagmungkahi si Lin na mamasyal sa food street at masayang pumayag si Yuji. Maingat na nag-ayos si Yuji ng kanyang makeup na lalo pang nagpakaba kay Lin kaya hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa kanya. Magkasama silang nagpunta sa food street. Masayang tinikman ni Yuji ang mga lokal na pagkain. Bigla, nabangga siya sa isang estranghero at agad siyang nasalo ni Lin sa kanyang mga bisig, sabay na tumibok ang kanilang mga puso. Unti-unting naging romantiko ang kapaligiran. Namula si Yuji, itinulak si Lin at tumakbo pabalik sa hotel room. Sa loob, nakita niyang lihim na naglagay si Ning ng pajama set sa kanyang bag. Bago pa siya magalit, biglang nag-lock ang pinto. Pagbukas nito, naroon si Lin na may mahinahong ekspresyon.
Ipinaliwanag niyang sira ang kettle sa kanyang kwarto at tinanong kung maaari siyang magpakulo ng tubig doon. Pinapasok siya ni Yuji at agad na itinago ang kanyang mga damit. Habang nagpapakulo ng tubig, napansin ni Lin ang basang buhok ni Yuji at tinulungan niya itong patuyuin gamit ang tuwalya. Napuno ng romantikong atmosfera ang silid. Habang paalis na si Yuji, aksidente silang natumba at nagkatapat, lumikha ng perpektong sandali para sa pag-amin. Tinanong ni Lin kung gusto ba niyang manatili sa kanyang tabi habang buhay. Nagbigay si Yuji ng kondisyon. Kailangan niyang maghintay hanggang makuha niya ang unang pwesto. Magkababatang kaibigan noon, ngayon ay nagsimula na silang magkaroon ng lihim na relasyon. Tumakbo si Yuji para gisingin si Lin pero nagkunwari itong tulog. Sinamantala niya ito at inayusan siya ng makeup. Habang paalis na sana siya ng palihim, hinila siya ni Lin papunta sa kanyang mga bisig. Sakto sanang mag-enjoy sila sa matamis na sandali nang tumawag ang ina ni Lin mula sa kanyang kwarto, nagbabanta na lalabas kung hindi siya paghihintayin. Ipinaalala ni Yuji kay Lin ang kanilang lihim at napango na lang siya sa hiya. Kinabukasan, sa almusal, napansin ng ina ni Lin na kayang i-unlock ng fingerprint ni Yuji ang kanyang telepono. Sa pagmamasid sa kanilang matatamis at maingat na kilos, napagtanto niyang napili na ang kanyang magiging manugang. Para mapanatiling lihim ang kanilang relasyon, napilitan silang magkita ng palihim sa kanilang lugar. Nagreklamo si Lin na kahit bakasyon, hindi pa rin sila makapag-isa. Isang beses sa bahay, iminungkahi niyang ilantad na ang kanilang relasyon, pero natakot si Yuji na tututol ang kanyang ama, kaya ipinahiwatig niyang ayaw pa niyang magmadali. Bahagyang lumitaw ang tamis, at sa susunod na sandali, hinila siya ni Lin papunta sa kanyang mga bisig. Sa bahay, nagtagay ang dalawang ina upang ipagdiwang ang relasyon ng mga bata. Dahil kilala nila ang ama ni Yuji, ayaw nilang maging publiko ang relasyon, kaya nagsimula silang magplano ng isang family trip. Bigla, ang ama ni Yuji ay umupo mismo sa sasakyan. Pagkaalis pa lang nila, nagsimula na si Lin magplano ng sunod-sunod na mga date sa hinaharap. Ngunit ang mga susunod na araw ni Yuji ay naging abala na parang schedule ng isang pangulo. Sa unang araw, dumating ang kanyang pinsan mula sa ibang lugar. Kinabukasan, naging abala siya kasama ang mga kaibigan sa isang social internship. Sa ikatlong araw, dumating pa ang iba pang kamag-anak. Walang nagawa si Lin kundi manatili sa bahay, inaayos ang kanyang buhok, nag-aayos ng damit, at umaasang naaalala pa ni Yuji na may boyfriend siya. Inisip niyang sa wakas ay makakatanggap na siya ng abiso para sa kanilang date, pero hindi inaasahan, inanyayahan ni Yuji si Ning na manood ng scene, na lalo siyang nainis. Gayunpaman, matiisin pa ring hinayaan ni Lin na umalis siya. Sa sinehan, napagtanto ni Yuji na dumating si Ning kasama ang kanyang nobyo, kaya naunawaan niyang mali pala ang kanyang pagkakaintindi sa sitwasyon nito. Nauwi siya sa pagiging ilaw sa loob ng 2 oras. Pagkatapos ng pelikula, tumakbo siya pauwi at nakasalubong si Lin sa kanto na matagal nang naghihintay. May ilang kaklase na kumuha ng litrato nilang dalawa. Naramdaman ni Lin na parang hindi siya bahagi ng buhay ni Yuji at napaisip kung karapat-dapat ba siya o kung nagustuhan ba talaga siya ni Yuji. Iniwasan ni Yuji na magpaliwanag ng sobra. Sa huli, pareho silang natahimik, may sama ng loob at lungkot. Nagreklamo si Lin kay Guan na hindi makatwiran ang kanyang nobya. Ipinaalala ni Guan ang mga mahalagang bagay na dapat isaalang-alang. Napagtanto ni Lin na kailangan niyang matutong mag-mature. Samantala, pinagsisihan ni Yuji ang kanyang mga sinabi at nagpa siya na humingi ng tawad. Paglabas niya, nakita niya si Lin na naghihintay. Ipinaliwanag nitong wala siyang susi at kung hindi siya pinapasok, mag-ikot lang siya sa labas. Umupo silang magkasama at sabay na humingi ng tawad. Ipinahayag ni Lin na pinahahalagahan niya ang oras na sila lang dalawa kahit hindi niya ito inaasahan. Kahit wala ang kanilang mga magulang, hindi pa rin sila makapag-almusal ng magkasama. Nangako si Yuji na aalalahanin niya ang kanyang nobyo at isasama ito hanggat maaari. Mabilis nilang nalutas ang hindi pagkakaunawaan na nagturo sa kanila na mas pahalagahan ang kanilang relasyon. Samantala, napansin ng ama ni Yuji sa kanyang kutob na may estranghero malapit sa bahay. Tumalon siya palabas bago pa tuluyang huminto ang sasakyan. Sinubukan ng ina ni Lin na magbigay ng senyas mula sa likod, ngunit abala ang dalawang nagmamahalan sa isa't isa. Napansin niya ang sulat sa bulsa ni Lin at agad na naunawaan ang kanyang balak. Habang malapit na silang magbahagi ng isang masidhing halik, biglang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Nagulat ang dalawa, ngunit kalaunan ay tinanggap ng pamilya ang kanilang relasyon. Isang araw, may batang nakabisikleta na nakabangga ng isang matandang babae na nagkunwaring nasaktan. Hindi sinasadyang na i-record ni Yuji ang buong pangyayari.
Nang bumaliktad ang opinyon ng publiko laban sa bata, ginamit niya ang kanyang instincts bilang mamamahayag upang ilabas ang katotohanan at patunayang inosente ang motorista. Bilang pasasalamat, inalok sila ni Taeyan na ilibre ng pagkain, ngunit tumanggi si Yuji at tumakbo papunta kay Lin. Kinabukasan, dumating si Taeyan sa harap ng dorm na may dalang malaking milk tea para kay Yuji. Naging alangan siya na tumanggi, kaya dinala na lang niya ito sa kanyang kwarto. Habang naghahanda para matulog, may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan mula sa ibaba. Masusing tumingin si Yuji at nakita niyang si Taeyan iyon. Agad siyang tumakbo pababa upang maiwasan ang gulo. Umiti si Taeyan ng matamis at sinabi na mula ngayon, palaging imasasaktan ang upuan ng kanyang bisikleta. Bago pa matapos ang usapan, sinubukan niyang ipagpalit ang maliit na hair tie mula sa kamay ni Yuji kapalit ng isang romantikong pangako. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa paligid, kaya mabilis siyang pinigilan ni Yuji at pinaalalahanan na may karelasyon na siya at huwag na siyang guluhin. Hindi itinago ni Taeyan ang kanyang nararamdaman, ngunit sa sandaling iyon, dumaan ang junior ni Lin at sumali sa eksena, habang ang ibang mga babae ay nanonood ng may kasabikan. Dumating si Lin at nang mapansing may lumalapit kay Yuji, agad siyang naging tensyonado. Kinabukasan, muli na namang naghihintay si Taeyan sa labas ng dorm para ihatid si Yuji sa paaralan. Matatag siyang tumanggi. Makalipas ang kaunti, dinalhan siya nito ng almusal, ngunit tumanggi pa rin siya, sinasabing nagda-diet siya. Tinukso siya ni Taeyan, tinatanong kung iniisip ba ng nobyo niya na tumaba siya. Matapang na sumagot si Yuji na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Malinaw na bihasa si Taeyan sa pagiging third party at walang sawang hinahabol si Yuji. Dumating si Lin upang sunduin si Yuji. Kaswal na ipinakilala ni Yuji si Taeyan bilang kaibigan niya. Inabot ni Taeyan ang kamay para bumati, ngunit tuluyang binaliwala siya ni Lin, hinawakan ang kamay ni Yuji at inakay siya palayo. Habang umaalis, sumigaw si Taeyan na nagsisimula pa lang ang kanyang panliligaw. Hindi siya pinansin ni Yuji at hinila si Lin palayo sa karamihan. Wala pang 500 metro ang layo, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Yuji dahil sa mga mensahe mula sa ibang mga lalaki. Sa totoo lang, galing iyon sa kanyang nakababatang kaklase sa departamento. Nabahala siya at sinubukang magpaliwanag habang sumusunod kay Lin. Bigla itong huminto at nabangga siya rito. Sinamantala ni Lin ang sandali at hinila siya sa kanyang mga bisig, ipinapakita ang kanyang pag-angkin. Ang tunay na selos ay nagtutulak ng hindi makatuwirang kilos at lantad na damdamin. Ang matapang na kilos na iyon ay lalo pang nagpatindi at nagpasidhi ng tensyon sa paligid. Bahagyang nainis si Yuji, ngunit unti-unti rin siyang kumalma. Pagkatapos, dinala siya ni Lin sa isang tindahan ng muebles. Sa pagkakita sa kanya na napaka-cute, bigla niyang naisip ang isang maliwanag na kinabukasan. Karaniwan, iniiwasan ni Lin ang social media, ngunit sa araw na iyon, nagpa siya siyang mag-post ng larawan upang ipakita sa lahat na sila ay magkasintahan, buong tapang na ipinagmamalaki ang kanilang relasyon. Walang kaalam-alam si Yuji. Pagbalik niya sa dorm, hinila siya ni Ning sa tabi para mag-usap. Excited, chinek ni Yuji ang kanyang telepono, ngunit wala siyang nakita. Gumamit siya ng ibang phone at doon niya nalaman na binablock siya ni Lin. Sumiklab ang galit at inis sa kanya. Yakap niya si Ning habang inilalabas ang kanyang sama ng loob. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Lin, lalo na matapos niyang ipaalam sa lahat ang relasyon nila at saka pa siya binablock. Desidido na turuan siya ng leksyon, hindi mapakali si Yuji. Ilang araw bago iyon, nahumaling si Taeyan at walang tigil siyang hinabol. Natakot ang mga alagad ni Lin na baka sumama siya rito, kaya nagplano sila. Ipinaalala nila kay Lin na sa pagharap sa karibal, kailangang sabayan ng emosyon ang emosyon, lumikha ng mga romantikong sandali, ipakita ang pag-angkin, at magpakita ng kaunting kahinaan upang matunaw ang puso ni Yuji. Kinabukasan, parehong nagpakita ang dalawang lalaki sa labas ng dorm ng mga babae. Ramdam ang tensyon ng kompetisyon sa hangin. Galit na lumabas si Yuji at diretsong tinanong si Lin kung bakit siya binablock sa social media. Habang nakikita silang nagtatalo, tinanong ni Taeyan kung naghihiwalay na ba sila. Kitang-kita ang matinding inis sa mukha ni Yuji. Hindi inaasahan, iba ang naging reaksyon ni Lin. Humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na gusto lang niyang patunayan ang kanilang pagmamahal, sinabing tunay niya itong mahal. Tuluyang nalito si Yuji sa kanyang emosyon. Naging napaka-awkward ng sitwasyon, kaya parang nawala ng lugar si Taeyan. Nahihiya, hinila ni Yuji si Lin palayo. Bahagyang humiti si Lin at dinala siya sa isang bagong apartment na inayos ayon sa kanyang panlasa. Ibinigay niya ang susi at sinabing maaari siyang manatili roon habang nag-internship.
Magkatabi silang tumayo, nababalot ng mainit na atmosfera. Kinuha ni Yuji ang kanyang telepono at nag-post ng larawan nilang dalawa sa social media. Sa wakas, naunawaan ni Taean na hindi siya kailanman makakasingit sa pagitan nila at matalinong umurong. Makalipas ang 1 taon, sa banayad na amoy ng kape, sinimulan ni Yuji ang kanyang internship bilang editorial intern sa telebisyon. Bagaman intern lamang siya sa pangalan, hindi siya nabibigyan ng tunay na pagkakataon para mag-interview. Inilalaan ng management ang lahat ng pagkakataon sa mga may koneksyon. Kadalasan, nagpiprint lang siya ng mga dokumento at gumagawa ng kape, ramdam ang pressure at kawalan ng hustisya. Kalaunan, nalaman niya na si Lin ay nakaranas din ng 7 bihirang kabiguan sa buhay, kabilang ang 4 na malalaking pagkatalo sa kanyang kumpanya na nagdulot ng krisis. Nagulat si Yuji. Hindi inaasahan ni Yuji na magkakaroon din si Lin ng ganoong mga araw, at pabiro niyang sinabi na bahagyang nabawasan ang kintab nito dahil sa mga kabiguan. Habang papalapit ang evaluation ng kanyang internship, nagpa siya si Yuji na sumugal at ginawang interview subject si Yajun. Gaya ng inaasahan, naging napakahusay ng kanyang programa, nalampasan pa ang mga kandidatong may malalakas na koneksyon. Gayunpaman, sinabi ng supervisor na hindi patas ang broadcast schedule at pinapagawa kay Yuji ang evaluation muli. Nadismaya, nawalan siya ng kontrol at idineklara na gagawin niya ng mas mahusay kaysa sa iba. Kalaunan, pinagsisihan niya ang kanyang padalos-dalos na mga salita. Sa loob ng wala pang 10 araw para matapos ang mga interview, nalito si Yuji. Pabirong iminungkahi ni Lin na siya na lang ang i-interview nito, na bahagyang nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Sa isa pang eksena, para mapanatili si Yuji sa tabi niya, lihim na nilock ni Lin ang pinto. Nang makita ang iisang kama sa silid, nakaramdam ng pagkailang si Yuji at sinabing hindi dapat sa sahig matulog si Lin. Tinanong ni Lin kung maaari ba silang mag-share ng kama. Nakipagtalo si Yuji na masyadong maliit ang kama at hindi sila maaaring matulog ng magkasama, ngunit hindi siya pinayagan ni Lin na umalis. Walang paraan para makatakas, pumulupot si Yuji sa kama na parang maliit na kokoon. Nakita ni Lin kung gaano siya ka-cute at sinimulan siyang asarin. Nang sabihin niyang iisa lang ang kumot, nag-alala si Yuji na baka lamigin siya. Wala nang ibang magawa, buong tapang niyang inangat ang kumot at pinapunta siya palapit. Dahan-dahang hinila siya ni Lin at sinabing ang pinakagusto niya ay ang hinaharap nilang magkasama. Pagkarinig nito, nakaramdam ng kapanatagan si Yuji. Pagkatapos, may naalala siya at nag-alangan siyang tanungin kung may problema ba siya sa aspetong sexual. Ang totoo, sumailalim si Lin sa isang minor na operasyon sa sensitibong bahagi ng katawan at hindi sinasadyang nalaman iyon ni Yuji. Nainis si Lin ngunit tahimik na nagpa siya na tuturuan siya ng leksyon balang araw. Walang takot na parang naglalaro sa apoy si Yuji. Sa huli, nawala ng kontrol si Lin, pinahiga siya sa kama at binalaan na huwag masyadong padalos-dalos. Ngunit mariin siyang niyakap ni Yuji. Sinabi ni Lin na huwag siyang yakapin ng sobrang higpit dahil ang pagiging kalmado niya ay hindi nangangahulugang wala siyang nararamdaman. Kinabukasan sa kanyang internship, narinig ni Yuji ang ilang pamilyar na tao na tinutukso siya. Tinawag siyang walang karanasan at ordinaryo. Kalmado niyang inilabas ang kanyang telepono at sinabing imbitahan niya ang sumisikat na bituin na si Han para sa isang interview. Nagduda ang mga tao at binalaan siyang huwag masyadong mataas ang hangarin. Ngunit ilang araw bago iyon, tumawag si Han at sinabing babalik siya sa bansa para sa isang tour. Nang imbitahan niya ito, agad itong pumayag. Parang may dumating na tagapagligtas sa tamang sandali. Sa sobrang saya ni Yuji, hindi niya maitago ang kanyang excitement. Sa interview, sinadyang suportahan ni Han si Yuji sa harap ng chief director. Nagsimulang makita siya ng management sa ibang pananaw. Pagkatapos ng interview, inimbitahan ni Yuji si Han sa kanyang bahay. Siya ang bumili ng lahat ng sangkap at siya rin ang nagluto, habang si Yuji ay tamad na nakahiga lamang sa kama. Pagkaalis ni Lin, nagbalik tanaw sina Yuji at Han sa masasayang araw nila sa pool. Nagpasalamat si Han sa pag-encourage niya noon at sinabing iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para piliin ang kanyang kasalukuyang landas. Biglang naalala ni Yuji ang interview kung saan tinanong si Han tungkol sa kanyang ideal type. Sinabi ni Han na ang ideal niya ay isang ordinaryong tao, mahilig sa merienda, may simpleng inosenteng ngiti at hindi gaanong magaling sa math. Kinabukasan, nagpa siya ang mga magulang ni Lin na ayusin ang kasal nila ni Yuji. Walang sinuman ang nag-akala na ganito kabilis ang mga pangyayari at malapit nang magiging manugang si Yuji. Maaga pa lang sa umaga, nagsimula nang maglinis ang mga magulang ni Lin upang salubungin ang pamilya nito. Sa libreng oras, tiningnan ni Lin at Yuji ang kanyang mga gamit noong bata pa siya.
Nakakita sila ng isang kahon na puno ng mga tropeo na kanyang napanalunan. Masayang sinabi ni Yuji na wala namang nakasulat na pangalan niya roon, kaya lahat iyon ay kanya na. Pabiro niyang sinabi na pati ang mga tropeo ni Lin ay kanya rin. Pagkatapos, nakakita si Lin ng isang lumang family photo at iminungkahing palitan ito ng bago. Agad itong naintindihan ng kanyang ina. Tinulungan ni Yuji ang pamilya na kumuha ng bagong litrato. Kalaunan, binisita ni Lin at Yuji ang mga lugar na puno ng alaala ng kanilang kabataan. Minsan, kinuha ni Yuji ang isang maliit na pulang bulaklak mula kay Lin at muntik nang matumba sa kama. Sa isa pang pagkakataon, naging sobrang excited siya sa isang kompetisyon, napunit ang kanyang damit at tumayo si Lin sa harap niya upang protektahan siya. Sa tuwing nagkakaproblema siya, si Lin ang kailangang umayos ng lahat. Habang iniisip ang lahat ng alaalang iyon, sa wakas ay romantikong nagpropose si Lin kay Yuji sa harap ng isang Ferris wheel. Ito ang kanyang paraan upang patunayan ang kanyang tunay na pag-ibig.